The Daily Bread Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Elis Cupides. Ikaw ba, Brad, ay stranded dyan sa Cainta? Brad, marunong ako sa buhay. Hindi na lang ako lumabas para hindi ako ma-stranded. Good morning. Tama naman. Oo. Ang talino. Oo, correct. Ang talino. May point. Ang talino nito. Marami pa rin daw kasing areas dyan sa Cainta ang baha ngayon, Siguro Pastor. honor student to nung bata pa. Na-stranded ako sa bahay. Okay lang ako. Oo, maraming ang ganyan ngayon. Di makalabas. Kahit gusto lumabas kasi yung dadaanan, matindi ang baha. So, stay safe po tayo mga kapatid. Kung pwede namang sa bahay nga magtrabaho. Pero ito, Pastor, Sige. dire-diretso tayo kahit work from home ka Sure. naman. At ay dire-diretso Go, ang pagbigay natin ng magandang balita sa mga nakikinig sa atin. Para sa anong say mo, Brad, meron tayong letter galing po kay Joanna. Basahin ko na, Pastor, para mabigyan mo siya ng gabay dito sa kanyang pinagdadaanan ngayon. Sabi niya dito, Pastor Jeff, may kinakasama po ako na isang habal-habal rider. Masipag po siya at nasusuportahan niya ang aming kaisa-isang anak. Hindi po likas na sugarol ang aking live-in partner. Kaya nga po siya ang pinili kong makasama sa buhay. Subalit nang mauso ang online gaming ay nahumaling po siya. Pinapaalalahanan ko po siya na tumigil na dahil baka umabot pa siya sa pagkakalulong. Subalit kapag kinakausap ko siya tungkol sa kanyang pagsusugal, wala siyang ibang sinasagot kundi oo at oo lang. Naglalaro pa rin po siya ng patago hanggang sa ngayon. Nakakapagbigay naman siya ng kanyang kita. Hindi rin naman kami nahuhuli sa aming mga bayarin. Pero mula sa paminsan-minsan na paglalaro, napansin ko na araw na po siya sa online sugal. Nung una pa piso-piso, pa isa-isang daan, hanggang sa ang kinikita niya ay naipangtatayanan niya ng buo. Hindi naman siya madalas matalo dahil may naiaabot pa rin siya sa akin araw-araw. Pero natatakot ako, Pastor. Baka malulong sa sugal ang aking kinakasama. Bata pa po ang anak namin at marami pa kaming pangarap sa buhay na sinisikap po naming matupad. Kaya habang maaga ay nais ko po sanang matigil siya sa pagsusugal. Kinakausap ko naman siya lagi. Pero hindi ko siya masyadong kinagagalitan sa pagsusugal dahil may mga pagkakataon na nag-aaway kaming dalawa. Ay iniiwan niya po kaming mag-ina at hindi na siya umuuwi ng bahay. Meron ngang isang beses noon na hindi siya umuwi ng 6 na buwan dahil sa aming pagtatalo. Pastor, hindi ko alam kung paano ko ba dapat kausapin upang tumigil siya sa kanyang bisyo. Ano pong say nyo, Brad? Yan nga po ang liham nitong si Joanna. Naku, grabe naman yung 6 months na hindi umuwi. Talaga iba magbasa si Chacha na. Naghiwalay na yun. Grabe yung 6 months na hindi umuwi. Turo pa naman ni Pastor dapat daw pag may pagtatalo, hindi tinutulugan. So Okay. ito, Pastor Jeff, baka maraming Brad, makarelate dito na lululong na po sa online sugal yung kanya pong habal-habal hanggat rider. maaga daw, mapatino, kumbaga, mapigil. Kasi nga baka eventually po, malunod sa kumunoy na hindi na siya makahulugpas. Makabangon. Okay, go ahead, Brad. Well, ang tindi rin niya siya, 6 na buwan hindi umuwi. So parang matutulog lang ako sa kabila, parang gano'n. But anyway, sige, Joanna, tingnan natin. Well, batiin ko muna ng happy birthday yung pastor na kaibigan ko, Pastor Julius Calaykay of Victory Baguio, nakikinig ngayon. Thank you so much for tuning in. Well, Joanna, una sa lahat, salamat. Ang tapang mo rin para sumulat ka sa amin ng problema ng pamilya mo. Alam mo, hindi naman to kakaiba kasi nga dahil naglipa na ang mga ganitong online na mga entertainment supposed to be, pero nagiging bisyo na at nakakasira ng maraming buhay. Alam mo, pag mahal mo kasi sa buhay yung nasa bingit ng ganitong problema, talaga namang gagawin mo ang lahat. At nararamdaman ko yung takot mo na baka nga malulong. Gusto kong sabihin agad na, again, di ka nag-iisa sa panahon ngayon, marami mga pinagdadaanan. So number 1, tandaan mo that, kung nakikinig sana, asawa mo, mas maganda, no? Gambling is a trap. Hindi po siya solusyon, hindi siya form of entertainment, kasi hindi siya yung tipong titigil ka eh. Sa totoo lang, nag-work ako sa isang hotel na merong casino for many years. Kaya kitang-kita ko yung mga tao
na talagang mula big time, naging amuyong na lang. Alam mo yung amuyong, yung makaamoy lang ng casino kahit na taga-abot ng tubig ng mga high roller. Sabi sa 1 Timothy nga, for the love of money is the root of all kinds of evil. Hindi po masama ang pera. Kailangan natin lahat yan para mabuhay. Pero kapag naging addict ka rito, gusto mo yung easy money, ayaw mo magtrabaho, gusto mo yung pera ng iba, yun ang nagiging ugat ng problema. Kaya hindi po maganda ang sugal kasi walang production. 5 kayong tumaya, isa lang yung uuwing masaya, yung 4 malungkot. Uuwi yung sabungero na may dalang pansit at pagkain sa kanyang pamilya, ang saya-saya ng anak, ang saya-saya ng pamilya, pero may 4 na sabungero na aawayin ng asawa kasi pangkain na lang isinugal mo pa. So nakita niyo po, hindi katulad ng isang farmer na bumili ng binhi, itinanim, okay, dinamuhan ng mga may peste, tinanggal yung peste, pinaarawan and all, merong production. Kaya nung namunga, binenta niya yung binhi na naging bunga na, merong pong hirap. Kaya ang sugal hindi maganda dahil wala pong production. Puro tamad, nagsama-sama, at yung isang nanalo at sinuwerte, masaya. Yung 4 na tamad din, malungkot. Ang sugal po kahit papiso-piso lang sa una, nagiging hook siya. Hindi ito hobby lang, kundi isang gateway to addiction. Minsan di mo alam, nahatak ka na pababa. Sabi sa mga Kawikaan 13:11, mauubos ang kayamanang nakuha sa madaling paraan. Ngunit siyang unti-unting nagtitipon ay madaragdagan. Ang talino ni King Solomon. Sabi niya, yung pera na madali mo nakuha, okay, madali mong nakamal, yung mga ninanakaw ng mga politiko natin, hindi rin yan magiging masaya sa huli, believe me. Malungkot ang buhay niya dahil insatiable, that's the English word. Pangalawa, Joanna, dapat mong tandaan yung epekto na to sa inyo, sa buong pamilya. Isa lang ang may kasalanan, communal ang effect. Siya lang ang nag-enjoy, supposed to be sa sugal, pero buong kamag-anakan niya damay. Nanakawan niya yung iba, kagamitin nga yung kinikita mo, sabi mo, kaya kailangan tumigil na siya dahil makita niya yung consequence. Personal siyang nagdesisyon, communal ang effect. Okay? Pangatlo, protect your boundaries and finances, Joanna. Habang hindi pa siya handang magbago, baka mas wise, huwag mong pahawakin ng pera. Yung habal-habal niya, pagka nasa GCash mo, kunyari, huwag mong ibigay sa kanya. Subukan mo na ikaw muna humawak ng pera dahil wala kang tiwala. Kung pwede magtabi kayo ng savings na hindi niya madaling ma-access. Kasi nga, ngayon lang sa mga online payment, pwedeng magsugal. Kaya kahit natutulog ka, nasa CR siya, inuubos yung pera. Yan po ang danger na itong mga online na to, na mga pasugal. And then, pangatlo, magsama ka na accountability. Kung may tiwala, meron kang tiwalang kaibigan, leader, kamag-anak, o may church kayo, pwede nyo lapitan, magkaroon kayo ng accountability. Ipag-pray mo siya. Walang tatalo sa dasal, Joanna. Ilaban mo itong pagsasama nyo. And sana lang, medyo off-topic to. Sana maging legal din yung pagsasama nyo. Kasi nga po, pagka hindi moral sa mata ng Diyos, yung blessing po ay malayo sa atin. So, I'll be praying for you, Joanna, na habang ikaw'y nagdadasal paano mailayo ang iyong kinakasama sa sugal, bigyan ka rin ng pagkakataon ni Lord matama yung relasyon mo sa Kanya. Kaya keep your lives free from the love of money and be content with what you have. Sabi po sa Hebrews, because God promises, I will never leave you nor forsake you. So Joanna, mahirap ang sitwasyon mo, pero hindi ito imposible. Huwag mong sukuan yung partner mo, pero huwag ka rin, magsakripisyo buong buhay ng kinabukasan ng anak mo. So, mga Kawikaan 13:11, mauubos ang kayamanang nakuha sa madaling paraan. Ngunit siyang unti-unting nagtitipon ay madaragdagan. Tayo manalangin, Joanna. Panginoon, sinasalamin ni Joanna ang napakaraming Pilipino ngayon dahil nga mga sikat na artista, may iba pa ako nakita, Christian na artista, nagpo-promote na itong mga online na sugal na to sa mga billboard sa EDSA. Lord, tulungan niyo po yung bansa namin, Lord God, dahil pinuputakti kami ng isang katutak ng mga ganitong negosyo na nagtuturo sa mga Pilipino na maging tamad sa pamamagitan ng pag-asa ng biglang yaman through sugal. Na wala naman, Lord, yumaman because the house always wins. Kasabihan nga sa kasino yan. Kaya Panginoon, tulungan niyo si Joanna, 10 na mga kababayan namin, na huwag masilaw, Lord God, yung asawa niya, huwag masilaw sa kinang ng mga temporaring yaman
at panandaliang yaman na dulot ng sugal dahil walang yumaman sa sugal. Tulungan mo kami, Lord, as Filipinos, na labanan tong cancer ng lipunan na to na nagdudulot ng mga pagsira ng pamilya. Sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Mahal na Panginoon, salamat po muli sa napakagandang aral na amin napakinggan mula kay Brad Jeff. We continue to pray sa inyo pong pag-alaga at paggabay sa Kanya para po sa Kanyang patuloy na pagmimisyon sa paghatid ng magandang balita. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Napapanahon na aral, hindi lang po doon sa usapin po nga ng pagkakalulong sa sugal, kundi lulong sa salapi. Napakagandang aral, Brad Jeff. At para sa mga taong ang galaw sa mundo ay patas, yan po ay very, very inspiring again sa inyong lahat. Okay, Brad. Ako sa Sabado ang aking schedule. Ikaw ba, ano schedule mo? Saan ba? Depende, Brad. Hindi, kasi Sabado schedule ko ng laban. Hindi ko ikaw kasi Monday. Si Manong Ted, Sabado naglalaba. Kaya sabi naman ng tagapag-asa kanina, most likely gaganda na ang ating panahon nga. No? Correct. Bagamat nandiyan pa rin po itong si Habagat, kasi nga ngayon po Tina Monsoon Palma season. Tag-ulan talaga. Wala tayo magagawa dyan. Si Emong most likely po ay palabas na po ng par by Saturday morning. Ay, makakapaglaba ko nun, Brad. Sa Sabado, kung umaraw. Kasi for sure, namimiss na rin ng iba yung sikat ng araw. Di ba? Kahapon Namiss nyo na maarawan. Saglit Saglit na saglit. Sumilip ang Mga ilang beses din yun 3 beses yata. Aaraw, uulan, tas aaraw ulit. Hindi, para bang nagpaparamdam na, uy, dapat magklase ng mga bata, mas maayos yung weather kahapon compared the other days. Pero ito, Pastor, abangan namin pa rin, ikaw bukas. Dito pa rin sa programa natin para sa magandang balitang hatid mo sa ating mga kapatid. Sabi niya nga ngayon, ano yung sinabi ni Pastor kanina? Keep your lives free for the love of money. Pero for the love of honey, okay lang. Pero sabi ng iba, no money, no honey. Mahirap din yun. Okay, sige. So Brad Jeff, salamat na marami. We'll catch you tomorrow. Yes, basta alam nyo, okay po yung money, basta sa legal at moral na pamamaraan. Okay yan, mag-impok kayo na mag-impok, basta legal at moral na pamamaraan. Yan. So, sige po, ako'y magpapaalam na happy birthday Jane Peña, ang aming kaibigan. Ang dami may birthday na kaibigan ko ngayon, kaya nababati ko sila. Again, Pastor Julius Kalaykay, thank you po so much for listening. Ito po ang inyong Daily Brad, your daily dose of inspiration. Thank you. And again, serving the people, Brad Jeff Escopides.